Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang San Miguel Beer sa pag-sign ng mga players at paghahanap ng mga free agents. Ang latest report, ni-renew ng San Miguel Beer ang kontrata ng kanilang forward na si Bam Bam Gamadinda. Kung inyo maalala, ito si Gamadinda ay huling naglaro para sa Magnolia Hotshots bago siya ni-release at kinuha ng SMB bilang unrestricted free agent. Ito si Gamadinda ay hindi masyadong naglalaro, although nagkaroon siya ng konting playing time do sa PBA bubble pagkatapos tamaan ng maraming injuries ng Beermen. Sa ngayon, ni-renew na ang kontrata niya, although hindi pa masisiguro na siya ay magtatagal dito. Tandaan natin, si Greg binigyan ng kontrata ng Barangay Ginebra pero na-trade din para kay Stan Hardinger. So baka itong pag-renew kay Bam Bam Gamalinda at itong kay Wendell Comboy ay baka i-trade na sila sa bandang huli ng San Miguel Beer. Samantala, may isa pang big man na tinatarget daw ngayon ng SMB sa free agency at iyan ay si James Sena. Si James Sena ay dating naglaro sa Meralco Bolsa sa Blackwater Elite pero ngayon mukhang na-release na siya ng Elite at pwede na siyang kunin ng kahit sinong koponan. Si Sena ay 6'5" at ito ay naglalaro ng power forward. So kung ito ang kukunin ng SMB, undersized ito bilang sentro. So mukhang ang mangyayari, baka itong si Sena ang maging backup ni Arwin Santos at ito si Motao Tua ay balik na sa pagiging backup center naman ni Junmar Fajardo. Pero gusto ko lang liwanagin na hindi pa ito finals dahil mukhang magta-tryout pa ito si Sena para makita kung fit siya sa system ng San Miguel Beer. Sa ngayon kasi mukhang sa free agency talaga tumitingin ang Beermen dahil mukhang mahihirapan na silang mag-conduct ng mga trades dahil kulang na yung trade assets nila, lalo na at yung kanilang first round pick ay nagamit na para makuha ito si CJ Perez. Pero tignan natin dahil usually pag nalalapit yung draft, immediately nung draft at pagkatapos ay tsaka nagkakaroon ng mga maraming trades. So abangan natin kung biglang gumawa ng big move ang San Miguel para makakuha ng isa pang big man. Ang latest report po mula sa PBA ay magkakaroon lang ng dalawang konferensya ngayong season na ito. Iyan yung Philippine Cup na ang tentative date ay magsisimula sa April 11 plus yung Governors Cup na magkakaroon ng isang import at ang height limit nito ay magiging 6'5". Hindi na po magkakaroon ng Commissioner's Cup dahil ayon sa PBA, hindi pa sila makakagawa ng full schedule katulad nung dati dahil syempre nga hindi pa normal ang sitwasyon sa bansa natin ngayon. At ayon din sa PBA, ang balak nila ay magkaroon ng live audience, iyon nga lang ay 50% capacity lang ang gagawin nila. Sa ngayon, pinag-aaralan pa rin ng PBA kung ano ang mangyayari dun sa seating ng audience pero marami nga nagsasabi na hindi naman daw yan magiging problema dahil hindi naman napupuno yung mga venue. So far, ganito pa lang official plan. First conference, Philippine Cup, tapos Governors Cup. Pagkatapos noon, parehong conference ay double round robin ng format at baka abuting na 10 months yung buong season. Sa ngayon, yung mga venues pinag-aaralan pa pero sa Metro Manila daw sila nakaschedule maglaro although hindi pa sigurado kung kailan. Yung Philippine Cup na magsisimula sa April 11, inaasahan nila baka maging 4 months yun so medyo mahaba-haba ito kasi nga magagawing double round robin yung eliminations. Hindi pa sigurado kung ano magiging format sa playoffs pero sa ngayon, mukhang ang fina-finalist pa lang ay yung schedule at kung saan gaganapin yung mga games. Marami pang announcements ang gagawin ng PBA dahil sa ngayon busy pa sila doon sa paghahanda doon sa darating na draft at ito raw ay gagawing virtual. Ibig sabihin, hindi na live katulad nung dati na napapanood natin sa TV dahil nga syempre alam naman natin sitwasyon ngayon, mahirap mag-hold ng mga live situations na ganyan lalo na at baka maraming tao ang magpunta. So abangan na lang natin kung ano mangyayari at kung meron pa mababago dito sa mga announcements na ginawa ni PBA Commissioner Willie Marshall. Although nakapirma na ng kontrata ito si Vic Manuel sa Phoenix Fuel Masters at nag-iensayo na doon, hindi pa rin tumitigil yung mga ibang teams sa pag-inquire sa kanyang serbisyo. At ayon do sa latest reports, mukhang ang Phoenix ay handang makinig do sa mga teams na interesado provided maganda yung offer nila. Kabilang daw do sa mga teams na interesado pa rin makuha ito si Vic Manuel ay ang Magnolia Hotshots at ang NLEX Road Warriors. Alam natin na ito si Vic Manuel kamuntik na yung mapunta sa Magnolia at ang usapan nga, Vic Manuel kapalit yung 6th round pick dati ng Magnolia. Okay na dito sana si Coach Chito Victolero at si Coach Jeffrey Carriazo pero yung management ng Magnolia ay hindi pumayag. Kaya nga nangyari na iba sitwasyon at ito si Manuel ay napunta sa Phoenix Fuel Masters. Sa ngayon, tahimik pa yung mga kupunan at mukhang naghahanda sa pag-iensayo. Pero, ayon do sa mga reports,
baka bago matapos ang Philippine Cup o di kaya ay pagkatapos ng Philippine Cup ay matrade dito si Manuel at mapunta siya either sa NLEX o sa Magnolia. Alam natin ang NLEX ay nasa MVP group at ang Magnolia naman ay nasa SMC group. So baka bidding war na naman ang mangyari dyan kung sino makakakuha ng serbisyo ni Musselman. Ang Magnolia lumalakas na ang frontline nila dahil nandiyan na si Ian Sanggalang, si Calvin Abueva at ang kanilang rookie na si Aris Dionisio, plus makakakuha pa sila ng isa pang big man na posible sa darating na draft. Ganon din naman itong NLEX Road Warriors dahil alam natin nirenew nila kontrata ni J.R. Quinyahan at ni Raul Soyud, plus malamang si Calvin Oftana makuha pa nila sa draft. At kung idadagdag nila ito si Vic Manuel ay lalo lalakas yung koponan ni Coach Cheng Giao. So tignan natin kung sino sa dalawang grupo na ito ang makakakuha kay Musselman o kung sa bandang huli ay mananatili siya sa Phoenix Fuel Masters dahil mukhang desidido si Coach Robinson na gawing isang cornerstone ng kanilang prangkisa itong si Musselman. So abangan natin kung ano magiging latest developments. Ang latest report ngayon ayon kay Snow Badwa ay baka ito si Kiefer Ravena ay umalis na ng NLEX Road Warriors at siya ay maglaro na sa abroad sa Japan kasama ang kanyang kapatid na si Terdy Ravena. Alam natin na ito si Kiefer ay pumirma ng isang 3-year contract sa NLEX pero mukhang nag-request na siya sa management ng release dahil gusto na niya maglaro sa abroad. Kailangan daw matapos kaagad ni Kiefer yung kanyang application dahil merong deadline ang Japanese PDIC sa pag-submit ng final lineup ng mga teams nila at iyan ay bago matapos ang buwan na ito. Kung sakali nga na totoong umalis ito si Kiefer Ravena, magiging malaking dagok na naman yan sa MVP group dahil hanggang sa ngayon wala pang kalinawan kung ano mangyayari doon sa sitwasyon naman kay Bobby Ray Parks. Kaya nga na nabanggit natin may kontrata na ito si Kiefer pero mukhang nakiusap na to sa NLEX Road Warriors at baka payagan na nga itong ma-release dahil syempre kung ikaw naman ang team bakit mo hahawakan yung isang player na ayaw na maglaro dito. Kung sakali mang mangyari yan, baka maging ito isang sitwasyon na naman, isang case study na kailangan pag-aralan ng PBA dahil kung gagawin niya ni Kiefer, baka marami ring mga local players ang magka-interest na rin na maglaro sa Japan dahil syempre baka mas malaki pa ang kita doon kaysa dito sa Pilipinas dahil ang laro nila doon sa Japan ay para silang isang import. Sa ngayon, wala pang comment ng NLEX Road Warriors sa sitwasyon na ito pero marami ang naniniwala na baka nga ito si Kiefer ay umalis at iyan ang dahilan kung bakit ang kukunin ng NLEX Road Warriors sa draft ay ito si Mikey Williams para meron na sila pang palit doon sa point guard situation nila. At baka yan din ang dahilan kung bakit mukhang hindi na matutuloy yung balitang trade noon na ito si Kiefer Ravena ay mapupunta sa TNT kapalit ni Troy Rosario at mag-i-involve pa ang Blackwater. Pero sa ngayon, wala pang final dito dahil tandaan natin ang huling salita ay nasa NLEX dahil sila ang may kontrata para dito kay Kiefer Ravena. Shout out kay G, Steven Venturina at Tina Malate, Pakaw ng Bayan, Jonathan Aquino, Anime 77, Jacob Bernardo Jr., Ostreet Vlogs, Juan Bonzon, Raymond Amoranto, Orly Samson, Robert Egbert, Edong at XO Boys, Marklen Aturias, Andre Robertson, Tion Mercado, Ruben Amarga, Jonel Alagon, Val Mercurio, RG Bueno, Raven Banyes, Lenot Ogiatans, Brian Andres, Scout Ranger, Judy Villarosa, John Cantos, Andrew Anyosa, Joel Levantino, Jeff Cyrus and Grace Palomeno, Eduardo Santillana, Len Santillana, Rico Olarte at Amo Marlu.